Si XRP, ang kilalang altcoin na matagal nang pinaglalaban ang kanyang lugar dito sa mundo ng crypto, ay pumalo po sa bagong milestone. Tumalon ang kanyang market cap sa $164.47 billion at dahil dito ay nalampasan niya si Tether o USDT bilang ikalawang pinakamalaking altcoin sa buong mundo. At pangatlo na po siya ngayon sa kabuuang crypto rankings, sunod kay Ethereum at syempre kay Bitcoin. Pero teka, kahit pa ganito kalakas ang kanyang momentum, may mga bumabagabag pa rin sa mga analyst at investors. Bakit tila hindi pa rin buo ang tiwala ng market kay XRP? At ano po ang posibleng mangyari sa presyo niya sa mga susunod na araw? Kaya ilan lamang po yan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, paano nga ba nalampasan ni XRP si USDT sa market cap? Unang-una, ang market cap ay ang kabuuang halaga ng isang cryptocurrency batay sa dami ng coins na umiikot at sa kasalukuyang presyo nito. Ngayon pong July 2025 ay lumobo ang market cap ni XRP sa $164.47 billion. Dahilan para malagpasan po niya si USDT. Nagkaroon po si XRP ng malakas na price rally nitong mga nakaraang araw. Umangat po ang kanyang presyo ng halos 9% sa loob lamang ng 24 oras. At sa intraday high ay umabot pa ito ng 16%. Halos naabot na niya ang $3 mark or presyo, pero medyo kinapos. Nag-close po siya sa presyong $2.78 at hanggang ngayon ay nahihirapan siyang i-break ang resistance level na $3. Ngayon ay bakit po maraming XRP holders ang nagbebenta ngayon? Ayan, ito po ang interesting part. Ayon po sa data, halos 95% ng circulating supply, circulating ni XRP ay nasa profit na. Ayan, ibig sabihin, ang majority ng mga holders ay bumili sa mababang presyo. At kung ibebenta nila ito ngayon, panalo na po sila. Kapag nangyayari ito sa isang coin kung saan napakataas ng percentage ng tokens na in profit, kadalasan dito po nagsisimula ang profit taking. At ito nga ang nangyari kay XRP. Sa loob po ng 24 oras, mahigit 140 million XRP ang ibinuhos sa mga centralized exchanges. Ang katumbas nito ay lagpas $387 million ang halaga. Kaya ang tindi. Ang daming nag-cash out, kaya naman bumaba ang kumpiyansa ng ibang mga investors. Kasi kapag maraming nagbebenta, nagkakaroon po ng fear or takot na baka ito na ang peak ng rally at posibleng bumagsak ulit ang presyo. Ngayon ay ano po ang senyales? Yan, anong senyales ang binibigay ng ganitong galawan? Ayon po sa mga analyst, ang ganitong klaseng movement ay pwede pong mag-signal ng market top, lalo na kung masyado nang mabilis ang pag-angat ng presyo. Bukod pa dyan, kapag nakita po ng market na maraming nagbebenta, posibleng mawalan ng momentum ang price action. Maaari pong bumaba ang presyo ni XRP mula po sa $2.78 pababa sa $2.65. At kung lalala pa ang bintahan, posibleng umabot pa sa $2.35. Masakit ito para sa mga bagong pumasok na investors na bumili sa itaas. Kaya malaga pong pag-aralan muna natin ang galaw bago po tayo sumabay. Ngayon ay may pag-asa pa bang tumaas si XRP sa presyong $3 at lampasan ito? Yan, hindi pa tapos ang laban. Ayon po sa historical data ni XRP, kahit ilang beses na siyang umabot sa ganitong overheated zones, kadalasan ay hindi naman siya biglang bumabagsak. Minsan dumadaan lang siya sa konting correction o sideways movement tapos umaangat ulit. Kung mananatiling bullish po ang buong crypto market,
At kung may mga whales o malalaking investors na bibili ng mga binentang XRP, posibleng posible pong maitulak pa pataas ang presyo. Kung ma-break po niya or mabasag po niya ang $3 na resistance, ito na ang magiging 5-month high na XRP at maaari itong maging simula ng panibagong bull run para sa kanya. Pero ang lahat ng ito ay nakasalalay sa confidence ng market at sa galaw ng buong crypto ecosystem. Ngayon ay bakit po ito mahalaga para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Una, kung holder ka po ni XRP, this is a moment na kailangan mong pag-isipan ng mabuti kung magho-hold ka pa ba, magti-take profit o mag-aabang ng mas magandang entry point. Dapat mong obserbahan ang volume ng selling, ang market sentiment at syempre ang support at resistance levels. Pangalawa, kung wala ka pang XRP at nagbabalak kang pumasok, importante na hindi ka magpadala sa hype. Dahil kahit mataas po ang momentum, laging may posibilidad na magkaroon po ng correction, lalo na kapag marami ang nagbebenta. Pangatlo, magandang paalala ito na ang crypto market ay volatile. Ang isang coin ay pwede pong umangat ng mabilis, pero pwede rin itong bumagsak ng biglaan. Kaya wag po tayong basta-basta sumakay sa trend kung hindi po natin nauunawaan ang kabuuang galaw ng market. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang pag-angat ni XRP at ang paglagpas po niya kay USDT ay isang milestone na dapat ipagdiwang ng XRP community. Ibig sabihin ay may tiwala pa rin ang maraming tao sa project na ito kahit na marami na ring issue na sa nakaraan tulad po ng kanilang kaso laban sa SEC. Pero bilang isang crypto enthusiast, dapat po nating tanggapin na ang price action ng XRP ngayon ay hindi lang driven ng fundamentals, kundi pati na rin ng sentiment at speculation. At kapag ganito, kailangan natin na maging mas maingat. Kung trader ka, pwedeng magandang pagkakataon ito para mag-profit. Pero kung long-term holder ka naman, mas mabuting i-monitor po muna natin ang price movement sa mga susunod na araw. Huwag po tayong padalos-dalos at huwag rin po tayong magpapanik. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.